Good morning, gid sa tanan. Morning. Thank you Lord gid sa siningan lang ginhatag niya sa aton kay sa dugang nga kabuhi ginhatag niya naman para makatipon sa pagsimba naman sa iya. Sa sininga time, let us start our worship service with a silent prayer. Magapangamuyo kita sa malinaw. Sa pagsugod, let us sing our opening hymn. Let us sing Joy in Serving Jesus. Let us sing the first and the second stanza. Ready? Sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. In serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. For our call to worship, let us request Miss Carlotta Sumugat, and for our opening prayer, Pastor Rob. I will be reading from the book of Romans, chapter 28 to 30. And we know that all things work together for good to them that love Him, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Magapangamuyo kita para sa aton nga opening prayer. Let us pray. Amay nga labing balaan, Ginoo, nagka-focus kami Ginoo sa nagsalamon ka mga kaugalingon, nagka-recognize Ginoo, nag-declare Ginoo sa ikaw ang amon Diyos, ikaw ang amon manunuga,
sustainer of our lives, even our great provider. Ginoo nagapangaya kami Ginoo sa sining Pilion sa tawad sa among mga kasalanan. Kabay ko gid magalimpyo sa among Ginoo sa piling at dugo ni Kristo. Forgive us all of our sins sa amon yung mga pulong, sa amon buhat, sa amon pangunahuna. Sa mga dapat namon himuon, wala namon na himo Ginoo. Limpyuhi kami Ginoo sa sining Pilion. Tapos kami Ginoo sa pag-atubang sa imo Ginoo. Kakabay ni nga pagsimba namon Ginoo makalambot sa imo sa trono sa imo bukan. Pagkamayuha Ginoo ang imong mga kanakan ni nagkari, kapay ka Lord ang magpagmaayo sa ila, maghatag sang kalipay ug mag-empower Ginoo at magpuno Ginoo sa among Ginoo sa imo balaan. Lord, nagapray man kami Ginoo, kapay ka gid magagapos ang gamom sang kaaway, nga na mag-distract o kung mag-harm sa amon. Lord, kabay ikaw gid Ginoo, magalikop sa imo balaan nga presensya sa tekso sa amon, even in this place, O God, nagapray kami Ginoo. Overshadow us, O God, with your holy presence. Inatugyan ginamon sa imong tanan, ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon Ginoo, kag amon manluwas. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Before kita magabamati sa mensahe sa Ginoo nga higahatag sa ato ni Pastor Robert Sumugat, magabamati kita na isang special number nga higahatag sa Alagdan Ministry Squad. I need some paper.
Amen. Stepping in the light, no? Grabe, ang pagkabuhi, nga na may kasalag, ang mga pagbuhi sa Christ. Walking in the steps of the Lord. So, amen. Yes, nagatugang ka sa choir members, no? Every Sunday. Si Tita Lars, welcome. Get sa Lagdon Choir. Kasi next Sunday, may madugang naman na. No, kasadya, binakal ka namin ang kalipay sa aton. Tagipos, serve kita sa Ginoo, kagina-offer ang aton yung liyo. Sa sininga time, hagapamati kita sa kulong sa Ginoo, nga hatag ni Pastor Sid. Good morning everyone. Good morning. Namin kids sa Ginoo dong siling nila 43 ang ano ko nasubong ang head index pero may bugnaw nga ginakainit sa aton may handog man, no? Kaga I don't know kung makasarang ning aton nga green nga screen sa init, no? Siya nangit. Kita ko kang gapon sa dark pala nga maka-absorb siya. Pero wala gid, no? Amo nang akon nga nakita. Salamat talaga natin sa Ginoo. Okay? So, ang atong nga choir kanabi, no? Congratulations. Nagdamo ang atong nga choir. Kagang mensahe sa pulong sa Ginoo is stepping in the light, no? Kaya nga atong nga kabuhi. Kung wala sa Ginoo ka dulong, di ba? So sa tion nga nagtuo kita kat nagasunod sa Ginoo, we are stepping in the light. Okay? Kaga isa sa mga nadiskubrihan sa mga scientists nga ang atong gali nga kabuhi, no? Pag kundi mag-fertilize ang egg, no? Pag human mula sa tao, pag-fertilize ang egg, mahuman na gani ang tao, may light, no? May light. But sa lingon nga, ang life gali, ang kabuhi, light ina siya, ang Ginoo naghatag sa atin. Diba? Ang sa Ginoo, let there be light. So we are stepping in the light. Wow, kanami gid, no? So dalayaw gid ang Ginoo ga-enjoy kita kung magpamalandong kita nga ang Ginoo bala ano ayan mag-abot kag karina ang Ginoo. Tanan siguro nga hindi nato mangpan ipamangkot ta sa Ginoo. Amen? Ano siya. Okay. So, aton pamalandungan sa sining aga matapos kita nagpamalandong sa last pila ka few Sundays, may ara kita nga Resurrection Sunday, may ara kita nga The Ascension, kag may Victory Sunday kita. Buot silingon initanan step by step ginapahayag sa Ginoo sa aton nga kunyara kita sa Ginoo magkalipay kita kay nga aman ang aton nga assurance sa aton nga pabuhi ara sa Ginoo. So magapaabot kita sang pagkari sang Ginoo, the return of our King, the Lord Jesus. Kag dali na lang, no? Kay nga aman nakita na naton ang mga nagakalatabo sa palibot. Kag do hindi log-lahog kining init. Huh? Sila nila hindi nga kakita, no? Mga malapot sa mga abusinate. Si 32, grabe na, no? Subong 42. Kag siling nila mo, no? Ini nga mayo, malapot sa mga 50, 52. Grabe, no? Pero sa nagligad niya Friday, ato kami dito sa La Carlota City, may ara sila dito sa UP Los Baños nga area sa Lagranha. May ato dito sila nga weather station, may ara sila nga nag-measure dyan sang accurate. So, siling nila sa Bacolod 42 ang hambal, dito yung ilabasa 43. Pero hindi kita kuno magkabalaka kay nga aman ini nga init mabalik after 6 or 7 years. So kung sa lingon 2025 hindi ni amo ka init sa summer. Ayaw kita Ginoo. Kaga amo ini ang iban nga mga signs. May mga signs sa aton nga climate change, may ara nga mga signs sa aton nga palibot.
Pamangkuto naton ang pulong sa Ginoo. Makita din sa 1 Thessalonians chapter 4. Kung may alak ka mo din ang mga Bible, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Buksan naton ang aton ng mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Okay, kung ara na, sundalang palihog sa inyong mga mata. Pagbasahon natin ini sa sinabtanay, no? Responsibly, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. We'll read this responsibly. Mag-auna ko sa 13, magasabat ko sa 14, sabat-sabat. Kag sa verse 18, pagkadunganan natin. Okay? Ready? Verse 13, nagasiling, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others, which have no hope." We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring peace. Will bring Jesus those who have fallen. Verse 15, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Verse 16, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with a voice, of the angel, and the trumpet of God, and the dead will rise first. Verse 17, "When we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Verse 18, dunganan naton, "Wherefore, comfort one another with these words." Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa ipulong. Let us pray. Lord God, we humble ourselves before you. Nagapanghari kami, Ginoo, sa langit na ng kaalam, sa paghangop sa imong mga pulong, Ginoo. Kung hindi nimo kami paghatagan sa langit na ng kaalam, hindi namon mahangpan, hindi madalong, Ginoo, nga mga pululungon, Ginoo, nga nagikan sa imo. Help us, O God, paagi sa imo padanging Espiritu, gamitan imo alagad sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. The return of our King, sining sang pulong sang Ginoo, sang si Kristo Jesus nag-ascend o nagkayab palangit, ang pulong sang Ginoo naghambal sa aton nga magaabot ang Ginoo sa libat. He will be coming back again. No? Kung saan oy na siya, wala lang takabalo. Wala takabalo. No? Ang Bible wala naghambal. That is why kung may naghambal sa inyo nga sa sunod ni semana, maabot na si Kristo sa amuning katapna, hindi kita magpati kay wala naghambal ang Biblia. No? Siling ni Kristo Jesus, ang amay lang na kay balo kung saan o magabalik niwat kung mag-aabot na si Kristo Jesus. But, bisan ano pa nga pitsa, aga, ugto, kung sa gabi, nagpromesa ang Ginoo nga magabalik. Amen? No? It was a promise. It was a promise sa adinis ang Ginoo. Siling dira sa John chapter 4 verse 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Amo nang hambal ni Kristo Jesus. Hindi kita magsiling nga hindi kita magtuo sa kay Kristo. Say matuo lang kami sa amay. Siling sa pulong sa Diyos, hindi kita makakadto sa amay kung hindi kita magtuo sa kay Jesus Christ. That is why siling ni Kristo Jesus, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God the Father, you also believe in me. Because I am the way to the Father." Siling ni Kristo Jesus, "My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you." Wow. Ang place nga ginapreparar sa Ginoo, hindi to ya mainit. No? Mabugnaw, manami ang lugar nga gipreparar sa Ginoo. Kag siling niya, kay nagpreparar ko sa inyo, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that ye also may be where I am. Kung diin ako, dikto man ka mo, amo na yung luyag sa Ginoo sa aton. Kaging promesa niya ini. May isa gani katao nga nagpromesa, sila niya, "I shall return." Sino gani na? Si MacArthur.
Pero ang gingamit niya, no, nga word dira is shall. Pero sa ni Christ Jesus, I will return. Huh? I will come back. Sining sang Ginoo. Anong diferensya sang shall kag sang will? Magambal kaya shall, mabalik ako, pero wala pa na yapiyo. Ha? Wala pa na yapiyo, kaya hindi patod nga makabalik sa tuod mo. Pero kung magsabi kaya, I will return, I will come back, piyogit, mabalik niya ang Ginoo. May mga promesa ang Ginoo, nagsiling, mag-aabot ang Messiah, the coming of the Messiah, the Anointed One, natabuin na siya. Siling sampulong sa Ginoo, magunang siya sa Bethlehem, Ephrathah, natabuin na siya. Diba? Kag ining nabunag, nga Anointed One, mag-suffer sa cross, natabuin na siya. Kag ini magabanhaw, natabuin na siya. So matabo gid ang saad sa Ginoo sa linya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that ye also may be where I am. Kanami bala nga kun ang handom sa Ginoo bla, kun diin siya, dituman kita. Kaya kanami namin sa lugar nga gina-prepare sa Ginoo sa atin. This world is not all that there is. Nga maangkon sa tao. Abi naton amo na lang ni ang sa kalibutan kun ang tanan nga gina-enjoy naton hasta lang diri sa kalibutan kaluluoy man kita, no? Kaluluoy ang tao kaya man hindi di lubos ang aton nga kalipay. Diba? Bisan pa ang pinakamanggaranong nga tao na angkon niya na ang tanan nga manggad, hindi siya malipayon. Kay ang kalipay diriya sa kalibutan, umalagi lang din. Siling gani isang isa ka the richest man in India. At ang iya sang Tata Motors. Si Tata na, si Mr. Tata. Ang iyang nga manggad, grabe na yan siya na exclusive na iyang distributor sa mga salakyan dito sa India. Ang India, pila ka bilyon ang population. No? Aton 100 million, ilaya 2 billion. No? 2 billion, 10% lang. Ang aton niya, mag 200 million ang 120 million ang tao sa Pilipinas. Dito ya, kita ka mo sila sa trend, no? Nagpulong yun ang mga tao, putok-putok kayo, bilyon ang tao dito sa India. Hindi ko magbakalan sa salakyan, ang hub sila, pila ka, 1 billion ka cars, bawa grabe. Manggaranon kaayo nga tao si Tata. Pero sa niya, nagtipon ako sa manggad, di pa makalko ang tanan. Nga gusto na ko, balay, salakyan, nag-collect ako. Nalipay ko sa makadali. Pero samtang nagadugay, sige mo lang tao sa imo na mga salakyan, yung mga gwapo. Dugay-dugay to, wala naman lamit, no? Kadumdum ka kasi pag-open ng cellphone, no? Kung bakal mo cellphone ka na, sa cellphone ko sa diyan ka gito. Samtang nagadugay ang imo cellphone kasi kadaan na nga po sa cellphone, no? No? May ara naman nga bago nga model, no? Di ba la? Ilang kalipay sa kalibutan. Sa muli, siling sang iyang amigo, sila nga pwede ko pangayo sponsor sa imo migs. Nung ako nga pwede nga mabulig niya sa foundation namon, mahatag kami sang mga wheelchair sa mga kabataan nga inag-wheelchair. Mga 200 ka wheelchair nga akong kinanglan. Sa nangyari na yun. Grabe nga tao, damo kwarta. Kaya 200. Pero may isa ka kondisyon. Hindi ka pwede ka donate kung hindi ka magkanto. Kinanglan ikaw git pangatag. Kaya imo na yung donation mo. Isan tungod na lang sa pagkabiguhay, hindi siya magkanto, siya timakadto pa. Kay maghatag ako sa wheelchair. Pag maghatag na sa wheelchair sa mga kabataan, sa inyo dulain ang kalipay nga ako naman siya. Do kadalong ko sa diyan sa nila makita yung mga kabataan pag kinadlaw nga may wheelchair na. Sa diyan siya.
Sa uli, sang nanagtag na siya, sa iya grabe, ako niya, daw lain. Malakap na siya, ginhawiran siya sa bata, sa tiil. Wheelchair, hinawiran siya. Hindi sa kalakat. Sabi niya, buhiin ako, kaya mapuliin ako niya. Sir, kapasalamat di kami sa imo. Okay lang, okay. You're welcome. Nga ang ginawiran mo ito, sabi niya, ginawiran ta ka. Kaya ginimutaran ko kitang imo nga nangong. Kaya pinakaadlaw, pangitaon tagi ka sa langit. Grabe, no? Amo na siya, no? Ang langit, ginahandong na yan sa mga tao. Na makakato dito sa langit. Pero daloon kita dito, yan ni Kristo Jesus. Amen? Tanan nga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Ilang ila Ginoo kang manuluwas, pagkadaloon sang Ginoo dito sa balay sang iya amay nga among langit. It was a promise, it was prophesied. O gin-prophesy na sa pulong sang Ginoo. Sa nagligad nga mga Domingo, nakita naton ang pagkayab ni Kristo Jesus ginto na naton. Kag nakita gid sa mga disipulo nga nagkapasaka sa langit si Kristo Jesus. And then, samtang nagatulog sila nga ginakot up na si Jesus dito sa clouds, ang duwa ka angel nagtuhaw kag naghambal sa mga disipulo sa diri sa Acts chapter 1 verse 10 to 11. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back again in the same way you have seen Him go into heaven. But sa lingon makita gid naton, gin-prophesy, makita gid naton nga si Jesus ang iyang pagbalik personal and visible. Kung paano siya nagkaya palangit, amo man siya pagbalik. So makita din natin visibly and personally si Kristo Jesus nga nagasakay sa panganod kag nagapanaog diri sa pagsugad sa aton. Wow. Amoy na ang promesa sang Ginoo, prophesy sang Ginoo. His return will be personal and visible. Makita gid naton si Kristo Jesus. So kung mag-isaling nga ako si Jesus, tuo ka mo sa akon, nagahambal, nga siya si Jesus, pero wala siya nag-alin sa langit, yung nagasakay sa panganod, false Christ na. No? Bisan ano pa na nga claim. No? Nga ako ya ang appointed son of God, hindi ka mo magpati. Kasi Jesus, pagbalik ya, nagasakay sa panganod sa aton. Okay? San o ini, ano abala ang magkatabo pag-abot ni Kristo Jesus? Number 1, ang mga minatay nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, magabanaw. Amo na siyang aton, gali nga ang promesa sa pulong sa Ginoo. Atong mga nauna sa aton, nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, pagabanahon sa Ginoo. Si Manang Sonia, nagtuo sa kay Kristo Jesus, pagabanahon sa Ginoo. Ang mga minatay, pila nakatuig, nagligad, mga hundreds of years, banahon nila sa Ginoo, siling sampulong sa Diyos. Diri sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Atong mga minatay ng mga Kristohanon, tumuluo, pag-banahon sa Ginoo. Paano kita? Nag-abot ang Ginoo, wala pa kita yan napatay. Ano ang matabo sa aton? Siling sampulong sa Ginoo, padayon na natin sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kundi ba nahon ang mga minatay? Kita yung mga buhi. Pag-aislan ini ang aton nga lawas, sang incorruptible, glorious body, kag magaupod kita sugata sa kay Kristo Jesus in the air, and so shall we ever be with the Lord. Maging-kaupod na natin ng iwas sa walay katugtuban. Wow. Amen? So kita, nga buhi pa, pag-aislan ang aton nga lawas
sang hindi mamalatyon nga lawas. Lawas nga hindi na mapatay. Parehas ang resurrected body ni Christ. Sang nabanaw siya, nagupod siya sa mga disipulo, ginhagad niya mga tao, ang iyang mga disciples, sa niya may sinugba ko diri, nga talapya, kaon mo diri. So, ang resurrected body, daw kasubong man naton. No? Pwede man kakaon. Nagkaon si Kristo Jesus upod sa ila. Pero nang-resurrect na siya, nabanaw na siya. Diba? So, amo nang ginahambal sa pulong sa Ginoo. Kung sa lingon, ang mga patay naton, nga mga nauna sa aton, pagabanahon sa Ginoo. As in, they are alive again. Pero, ang ilalawas, hindi na yan. Amo inaang promesa sa Ginoo. Kagano pagid ang matabo? Siling sampulong sa Ginoo, amo nang ginatawag nga rapture. Ang mga minatay, ginaresurrect, kita nga mga buhi, pag-aislan sang ang aton nga lawas, kag magasugata kita sa Ginoo sa kahawaan, amo nang ginatawag nga rapture. Matingala ang mga tao sa uling. Atong wala nagkilala sa kay Kristo Jesus, atong wala nagtuo sa kay Kristo Jesus, mabilin sila diri. Mabilin sila diri sa siling kalibutan. Kaya nga hindi pagabuslan ang ilalawas sang glorious body. The rapture of the living believers, verse 17. So, ang aton niyang lawas, islan, will be literally transformed and be transported from earth to heaven in an instant. Amo na nga wala kita makaibalo kung saan o ina matabo. Pero siling ni Kristo Jesus, maayogit nga magbantay kita. Kay base mag-abot ang Ginoo sa aga, mag-abot ang Ginoo sa ugto, upon sa gabi, upon sa kaagahon, wala kita kabalo. Siling ni Kristo Jesus, ang pagkari sang anak sang tao tapasubong sang makawa. Di ba lang kawatan, wala ay nag-announce. Ibot ka lang, no? Pagbugtaw mo, wala nang hinigtan mo nga manok. Yun na to. Ha? Wala gikupat siya. Gama na bala? Amo na yung kawatan. May pastor kong amigo, sa provincial hospital. Na-hospital si mama niya. Sa una to, kahalog pa to sa una. No? Subong daw strict na. Nagbantay sa kay mama, may ara pa siya nga alarm. Nga every time na bulong ng mama niya, mabugtaw siya. May alarm siya kay sige sa pulaw. No? Kinanglan niya gitsang alarm. Yung cellphone niya, araman lang sa tubang. Natulugan siya. Doon napiyungan na siya. Tingala siya nga wala na guni. Yung wala na uli nga. Paglantaw yung wala na. Wala na gali nag-alarm kay may nagkuha na. No? Wala nag-announce. No? Wala subong mayo ng hindi ka dali-dali sulod sa Corazon Locsin. Tiyan mo na ang pag-abot sa Ginoo, wala kita makaibalo. Kung saan o mag-abot ang Ginoo. Kag siling man sa madamo ng mga tumulo, ang pag-abot sa Ginoo, basi Domingo, kaya ginatawag ini the Lord's Day. Di ko masalig hindi lang ko anay magsimba. Pag-abot sa Ginoo, wala ka sa simbahan. No? Kaya dito kaya nag-limit ka tayo anay. Di, pag-abot sa Ginoo, ano na lang, numuya kita sa Ginoo. Ang rapture, ang pagbago, ang pagbaylo sa lawas naton from corruptible to glorious body is for the believers only. Amo na siling sa pulong sa Ginoo para lang ini sa mga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Kay pagkatapos ini nga kuhawon kita sa Ginoo, then tribulation will come. Mag-abot ang kangitngitan, ang pagpigos sa mga tao, kag ang mga tao slave sa tinatawag nga Antichrist. Ikitaya,
ginkuha na nga daan sa Ginoo sa aton nga magpagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang aton nga stand dira ginatawag ina siya nga pre-tribulation. No? Nga kung nagtuo kita niya kag Kristo Jesus, sigurado na kita, kuhaon kita sa Ginoo. May ara man nga nagatuo nga in the middle of tribulation. May ara man niya sa pagkatapos ng tribulation. Pero either way, bisan sa san o man na ang tribulation, ang importante sigurado kita sa langit. Amen? Iamon nga sincero kita nga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Amon ang aton kasiguraduhan. Kay katatlo, ang pagkari sa Ginoo, there will be reunion of all believers. Wow. Nag-enjoy ko mag-reunion kami sa high school. No? 30 years na nagligad ang amon nga high school. Di kami mang-host sa sini nga tuig. Doon nagalakabrakay nga, doon nagakaganyak ka. Nalipay ni mo tayo puso. Makita mo imong mga classmate nga. Di na yung mga classmate nga wala kita. No? For many years, ano pagitayan ang reunion sa langit? No? Kasadya-sadya. Itanay ka mo to ni David, no? Ni Solomon, ni Abraham. Kitanay ka mo to. Kitanay kita sa mga paryente naton nga nag-una sa aton. Sila ni Shadrach, Meshach, Abednego nga ginsumba sa karayo, nga wala na sunog, magkuton na ano tabo. Si Noah, pili nato may reunion dito sa langit. Wow. All believers will have a reunion with the Lord Jesus Christ forever. Verse 17, after that, we who are still alive and left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. New heaven and new earth. New Eden ang aton pag-aistaran. Kaginap preparan sang Ginoo. Anong aton nga ma-apply sa sining nga mga mensahe? Number 1, let us be more inspired. Tulukon naton nga ang mga problema sa sining kalibutan, agi lang ini kay may ara kita nga pagkakatuan nga matahom nga mga lugar. Kinanglan mag-inspire ni sa aton sa pag-alagad sa kay Kristo Jesus kay pihugin nga magabalik siya liwan. Kag ang number 2, let us be actively involved in the ministry of the Lord. Ano lang aton nga ministry? Kada isa sa aton ginatagan kita sang Ginoo sa ministry. Nga pinasahi. No? Masiling kita, ano ang ministry ko? Ang kay pastor ya, ministry of prayer and preaching of the word. May iba niyang iya ministry ya. Ang ministry ko ya ang mga hatag sang laswa. No? Ang iba niya nga mangin channel of blessings. No? May iba niya nga, ako lang diya mga mamanday. Ay, nalain kita yung ministry. Ang ministry ni Kristo Jesus, nagawalis ang gospel, may mga kapapainan nga nag-uupod sa iya, kung anong iyang kinanglanon, amo na ang ilayagin ng kaon, transportation, tanan. Lain-lain kita sa ministry. Di, sa punaton, ano ang ministry ko ya? Hindi nagtuya kasarang, sakit siya ako tuhod, anong ministry ko? Pangamuyo. Amen? Pangamuyo. Kay malapit ang itulungog sa Ginoo sa nagapangamuyo. No? Kag, let us invest more of our time, talents, and treasures on things with eternal significance. No? I-invest naton ang aton nga resources, ang aton nga talents sa mga butang sa diin, malipay ang Ginoo nga maga-last forever. Ang aton nga mga treasures, ang aton talents, aton nga time. So, ibana-banaon naton, ibalansiyon naton ang aton nga mga resources sa hatag. Remember, we have only one life. Only one life, it will soon be past. But what we have done for Christ will last. Ano ang legacy nga mabili naton sa aton nga mga kabataan, sa next generation, pagtuo naton sa Ginoo. Amen? Pag-alagad naton sa Ginoo.
Kaya ginatulog ini sa Ginoo nga maayong nga investment sa pag-alagad sa iya. Samtang nagapaabot kita sa pagkari sa aton nga hari, nga amo si Kristo Jesus, the Lord of Lords and King of Kings, magapadahay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Magapangamuyo kita sa silingat tinion. Let us pray. Amay nga labing balaan, Ginoo, nagpasalamat din kami, Ginoo, sa imong mga reminders. Thank you so much, O God, nga na-remind kami sa imong, Ginoo, nga madali na lang ang pagkari. At samtang, Ginoo, yari kami sa siling kalibutan, ang amon, Ginoo, nga himuon, Ginoo, mo ang mag-alagad sa imo. Sa nabilin, Ginoo, nga tinuig sa amon, Ginoo, tuwing ginadedicate namon ini, Ginoo. Kakabay, Ginoo, nga amon, Ginoo, nga legacy amo nga mapabili namon sa among mga kabataan ang pagkilala kag pag-alagad sa imo. And thank you so much, O God. Nga kami, Ginoo, nga imo nga mga tumuluo are already blessed because of Jesus. Kag ang rason, Ginoo, nga sa diin ang imo bugay, imo ginapasagahay sa amon. Tungod kami mga linuwas, mga tao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, at future citizen, tira sa imo, Ginoo, nga duog sa kalangitan. Salamat kay Ginoo, nga bisan hindi kami tapos, apang tungod sa imo, pahigugma sa amon, ginbato nimo kami, Ginoo, bisan pa kami mga makasasala, ginpatawad nimo kami sa amon makasalanan. Kag gintandaan, Ginoo, insilyuhan sa imo balaan nga espiritu. Nga sa imo nga pagkari, Amay, kami nga mga nagtuo sa imo, pagatipuno nimo, Ginoo, kag pagkaupdon dito sa lugar sa imo, Amay, nga mong langit. Pagkamayo ang tagsa-tagsa sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you, Gid, for that wonderful message, Pastor Robert Sumugat. Now, let's proceed to our tithes and offering. While sa aton nga tithes and offering, may we request KL Sumugat for our special number. Zia sa kakulat. Si Zia. During our tithes and offering, may we request Zia pag-collect sa ating Sige ka, ate. Give thanks and a grateful heart. Give thanks and the Holy One. Give thanks because of given Jesus Christ is alive. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because of given Jesus Christ is the and we say I am strong. The boys say I am rich because the one the Lord has done for us. And now the weak say I am strong. And the poor say I am rich.
just the one the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Gid KL Sumugat. Tanan nga pagpakamayoy, balikid sa aton sa Ginoo. Now let us sing our doxology. Sing. Ginoo, nagapasalamat di kami Ginoo sa mga bugay nga ginhatag sa amon. Kabahin ninyo Ginoo sa mga blessings na imo ginhatag. Ginabalik namon sa imo Ginoo sa igdulungog nimo Ginoo. Kamayuha ang mga kamot nga nag-prepare tagipuso ang Ginoo. At nagamitay ni Ginoo para Ginoo sa imo pagkalagdan. Sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon nga pagpasalamat. Amen. Now let us proceed to our welcome announcement. May we request Miss Cristel Sumugat. Good morning! Morning, Gid. Thank you, Gid Pastor Sumugat sa matahong may pulong sa Ginoo. Only one life and soon it will pass. Only one life in Christ. Ha? Kanami. Isa lang aton kabuhi kag malipas gini kag Gid nga ihatag tali sa Ginoo. Sa tanan nga riti, gina-welcome Gid. Good morning, kag welcome Gid sa atong panimbahon, no? Good morning. Kag gina-welcome Gid ang Pineda family. Morning. Si Tita Shirley. Good morning. si Tita Sheila, kung talihan ba? Kag si Tita Lars, si Tita Erning. Good morning. Ang Alibuga family, good morning. Reyna's family, good morning. Mama Nena, good morning. Dasons Mama Nena naman, girl, mas special number ay. Mga tawag. Madance lang sa Dance lang. Okay, thank you, Gidati Kay, sa matahong nga special number. So last pa na sa gusto mga special number mo. Kag subong na tagan good chance. Sa gusto mo special number naman dason. Hapabalo lang kay para makaprepare ta. No? Thank you, Gid. Kag sa tanan nga nagapon sa aton online, good morning, good afternoon, good evening sa mga replay. Thank you, Gid, sa pagkadayon ka sa pagsimba sa Ginoo. Sa sininga time, announce ang aton nga palimbahon, aton worship schedule every Sunday, regular ni no, 8:30 a.m. Kag ang aton nga prayer meeting every Thursday, 6:30 p.m. So, diri magyapon. Kag ang aton nga choir practice sa last Sunday, wala ta ka practice choir no after simba. Aton nga simba after choir practice after simba kag after prayer meeting. So after prayer meeting lang ang naton nga na practice ang last. Pero nami man aton final practice gina. Okay, so ma-practice taliwat karon sa aton nga bag-o nga choir piece. Kag i-polish tani sa Thursday. Matamad lang gasugod pa man lang kita kag go warm up aton nga tingo kay lawig kita nga wala nakakanta no. Kag kanami Gid kay ginahalat ang aton nga mga tingog sa Ginoo. Wala na kabalo ibang nga daan gambal nga hindi sila kuno nami magkanta pero sige bala practice sa choir ganami ang kantay nga tingog. Ay ginagamit para sa Ginoo. Amo basta ginagamit ang tanan nga sa aton sa Ginoo kay gakahanas ganami.
So, sa sini nga time, may other announcement pagit kita? Salamat, Gid. Kaya nagapadayon kita sa himo sa aton nga mga hilikoton. Ang aton nga Bible study sa elementary, temporarily, wala nang tatuanay kay hindi nila pinpoint nila kung ano oras no, nga available sila. Kaya may mga wala klase, subong, dason wala may klase naman. Kaga, bisa gina-assign sila sa gabi ni Mark. So, check lang ko to kung saan magiging may permanent kita dito. Kaga sa mga maabot nga mga binulan, ma-practice kita sa Lord's Supper. No? So, may ara man kita ginatawag nga before kita mag-take sa Lord's Supper, kinanglan na intindihan man naton, no? May ara kitang lesson man about sa believer's baptism. So, kung sinong luyag sunod sa Ginoo sa tugmaw, may special class kita ng baptismal class. Sa ginasiling na naton, ini ng mga tulungan nun lang maini siya, pero hindi siya siling ang dalan sa kaluwasan. No? Ang tugmaw, hindi niya makaluwas sa tao, ang pagtuo sa Kristo Jesus. Pero, tungod kasi Kristo Jesus, nag-set sa example, siling ni John, niya, hindi ko takos magtugmaw sa imo Ginoo. Niya, bisan sa paghubad, gani isang iya sandalyas, hindi takos, no, si John the Baptist. Pero ano siling ni Kristo Jesus, niya, just do it. Amoy din siya ang mga practice naton sa simbahan. Ginatawagin niya siya ng mga works of righteousness. So, hindi ni siya talagyan sa kaluwasan, kundi si Kristo Jesus ang mga kaluwasan. Pero kung maluya kita, maset kita sa ginatawag nga baptismal class, agoto nga maka-klase kita, and then, kung mag-decide na gidya ka mo, amo na pag-schedule natin. So, wala ini siya sa nga kung anong imo ba yung nga background, wala ini siya nag-conflict, no? Kundi ini aton pagsunod naton ini sa Ginoo. Sang dumduman ako sa high school ko, nagtuo ko sa Ginoo matapos kong nalumos, nalumos ko sa baybay, no? 20 feet below. Siling na akong Lord save me, no? Muna nga akong testimony, personal testimony. Romans 10:13, git ang punong sigad nagasiling, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, sang nanawag ako sa Ginoo sa dalog sa tubig, ginuwas ko sa Ginoo. Ginpangita ko gid na ang verse. Pagkatapos, grade 6 ko na, or first year, no? Grade 6 ko nagbaton sa Ginoo. First year na natabo sa akon. Sang nagasunod ko sa Ginoo sa tugmaw, mga third year high school. Mga 3 years pa, no? So, panilagan ko anay, gintunan ko anay, ginpangamuyo anak ko. Kag naintindihan ko gid, no? So, amo na siya ang aton nga sa mga palaabuto naton nga mga activities. So, depende na sa aton. Volunteer, no, sa aton nga kinabuto. Salamat gid. Thank you, Gid Pastor. Maistoryahan ta na more pag nga details karon mag-fellowship ta. Fellowship breakfast. Okay, sa siningat time, magatindog kita, magakanta kita sa welcome song. Let us sing, There's a Welcome Here. Magkakamusahanay kita. A welcome here. There's a Christian welcome Here, hallelujah, there's a welcome here. A welcome, there's a Christian welcome here. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see the glory of my King.
Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Ay, sir, may pag-aral. Ito ginawang pantuman ko. Dili ko putay sa putay. Ay, abo na ako pa. Thank you, Gid. Now let us proceed to our closing hymn. Let us sing Surely Goodness and Mercy. Kakantaon natin ang first and last stanza. And after pagka-proceed kita sa aton nga prayer and benediction kag request na lang ang mga mayuntinto. Ready? Sing. Pilgrim was silent on one dream. In the cold night of Sinai he roamed. When Jesus, the kind shepherd, found me. And now I am on my way home. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. He restored my soul when I'm weary. He given me strength day by day. He leads me beside the still waters. He guards me each step of the way. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Walk through the dark lonesome valley. My Savior will walk with me there, and safety, strength, and will lead me to the mansions He's gone to prepare. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kapangamuyo kita. Ginoo ngay namon, salamat kay Ginoo sa ning kaginan nga makadayaw kami ka makasimba sa imong ngalan. Lord, kabay atong ambahanon namon ning amon Ginoo pag-alagad mangin isa ka mahamot nga halad dira sa imo trono sa bukay.
Kabay Ginoo nga nalipay ikaw Ginoo sa among pagsimba. Kag nagapray kami Ginoo, kabay ibalik ang pagpakamaayo sa imo Ginoo mga kanakan, sa imo mga tumuluo. Kabay ang imo Ginoo nga pagbendisyon ila mabaton sa adlaw-adlaw nga tanan, kabay ang imo nga favor, ang imo pag-shield Ginoo sa ila gikan sa mga balatian kag disgrasya in the name of Jesus. Kabay hatagin nimo Ginoo sa imo mga tumuluo. Kakabay padayon ikaw Lord sa pag-ayo sa among mga ginabatyag, sa among desire sa among tigpusoon, kag mga prayers kabay ikaw gid mga sabat, kag ang mga blessings Ginoo nga imong ginatigan na ipasagahay mo gid sa imong nga mga kaanakan. Kabay ang gugma sang Dios nga may ang bugay ni Kristo Jesus, kag ang pag-iambitanay sang malaan nga espiritu mangin sa tagsa-tagsa sa aton, halin subong tugtugid sa walay katugtuban. Amen. Good morning. God bless everyone. Agagit sa tanan.